ating mga pakolekta na lang po. Pass? Oh. Baka nasa spam na naman. Oh, nandun na. Start na sila. Church management to? Oh, same lang. Hindi, doon yung church management. God is so good. Ah, you're so good pala. Oh. Walang gitara. I-play na lang daw. Yan ba yung weakness mo? Yan ba yung weakness mo? Para parehas tayo. Self-control talaga. Ang hirap ko, ando na lahat. Bigla pa self-control. Ganun ako. Ano pass? 13 lang. 13. 13. Oh. 13 lang. 13 lang sila. Sabi nga na doon. Tawag sa'yo. 4. Pag makakita ng dito, tip mo na ngayon. Dalis lang po. So, 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sino pang wala? Ah, si Gerard lang nasa labas, ano? Saka yung si, ano? Okay.
Ang AB management, nagsisimula na sila doon. Hindi na tayo makapag-ano. Oh, let's pray na lang siguro tayo. Bali, next week, ano po tayo? Exams. Di, tatlo na kasi. Oh. Oh. Oh, sis, may page ng ano, papasend ko kay Pastoral sa'yo. Yung mga nalaktawan mo, panoorin mo lang. Ako din naman yung nag-aano doon. Ay, hindi pala. Ah, iba yun sis. Iba yun. Sa ano lang, sa SOL. Iba yung sa AB Management, iba yung sa SOL. Pray na lang tayo, Je. Ang AB Management, nagsisimula naman na. Pray na lang tayo. Let's pray. Amen. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Panginoon namin banal, dakil at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming pong salamat sa hapong ito, Panginoon, na muli binigyan mo kami, Panginoon, ng opportunity, Panginoon, na makapag-aral, Panginoon, dito sa SOL, O Lord God. Panginoon, salamat po sa hapong ito na kami po ay iyong sasamahan, Panginoon, at bibigyan mo kami, Panginoon, ng knowledge and wisdom, Lord God, na maunawaan po namin ang iyong mga salita at ang iyong mga pagtuturo, Panginoon. And salamat, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, na kami po ay lalabas, Panginoon, ng pag-aaral na ito na dala-dala po namin yung pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. And salamat, Panginoon, na sa pag-aaral na ito, Panginoon, ay ito, Panginoon, ang magiging kalasag namin, Panginoon. Ito yung aming magiging patnubay, Panginoon. Anuman, Panginoon, yung aming yung mga pagsubok, Panginoon, na aming haharapin, Panginoon. Dito po kami, Panginoon, magiging matibay, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Na alam po namin, Lord God, na hindi mo po kami panghihinain, Panginoon, kundi lalo mo po kaming palalakasin, Lord God. Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, hinihiling po namin na samahan mo kami, Panginoon. Let your presence, Panginoon, be with us, O Lord God. And let us, Panginoon, na makapasok, Lord God, sa iyong presensya, Panginoon, sa hapong ito. Lord, we entrusted everything, Panginoon, sa iyo, Panginoon. We thank you, we honor you, we glorify your name, O God. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Amen, purihin pong Panginoon. Ano po? Kumusta po, mga estudyante? Meron po tayong absent, no? 3. Sis Lisa, Sis Edward, at saka si Gladys, no? So, ano naman po, pwede naman po silang manood online, no? Para then pag pinanood po yung online, tulad ni Sis Doris, sis, wala ka nung nakaraan. So, panoorin mo lang 'yon, then mag-comment ka lang doon, done. Or thumbs up. So, ibig sabihin ay okay na, o kumbaga completed ka na para mai-ano natin yung record. Amen. Purihin po, Panginoon. Handa na po ba tayo? Wala pa po sa akin yung clicker. Teka lang po, ha. Thank you, Jay. Pasuyo na lang, Jay. Pakolekta na lang. Then bigay mo kanila kay Pastor Wesley. Amen. Hallelujah. So, naalala pa po natin yung ating pinag-aralan noong nakaraan? Sino nakaalala? The characteristic of a leader. Ano po? So ngayon naman po ay itong the discipline of a leader, no? So ang tema po natin, consistency in the secret place, produce, no, power in the public place. No? So ito po ba yung ating nandito po ba tayo sa tema natin? Sino yung nalalakaran nito, mga kapatid? Are we consistent, no, in secret place? And yung ating consistency in secret place ay nagpo-produce ng power sa public place. Or tayo naman ay consistency in the public place. And nagpo-produce po tayo ng kumbaga baligtad. Instead na consistency in the secret place, produce power in the public place. Baka mamaya baligtad po yung nangyayari sa atin, no? So mahalaga po, mga kapatid, no, bilang leader, no, bilang mga nag-aaral, no, bilang mga tinawag ng Panginoon, no, hindi po kasi accidentally na tinawag tayo ng Lord. Hindi rin natin ginusto, di ba? So, ibig sabihin, tinawag tayo ng Panginoon from our
from our obscurity, no? So ibig sabihin wala tayong kakayanan, no? Hindi tayo popular, hindi tayo magaling. Kaya tinawag tayo ng Lord, kundi tinawag tayo ng Panginoon dahil pinili niya tayo, no? Dahil alam ng Lord kung ano yung purpose niya sa bawat isa po sa atin. Na po? So mahalaga po mga kapatid, yung consistency natin sa secret place. Kamusta po yung ating prayer life? Kamusta po yung ating meditation? Kamusta po yung buhay natin paggising natin sa umaga? Are we seeking God? Are we talking to God paggising pa lang natin sa umaga? No? Or ang galing nating manalangin pag pinag-pray tayo. Minsan pag sabi, kapatid, mag-opening prayer ka. No? Ang galing natin in public. Kamusta naman in private, no? Pag nanalangin tayo, parang ang haba, lahat pinanalangin natin. O kapatid, mag-opening prayer ka. Lahat, pati Pilipinas, pinag-pray mo na. So parang ang galing-galing natin in public, but how are we in the secret place? No? So bilang leader mga kapatid, mahalaga po, no, sa ating buhay na dapat consistent tayo sa ating secret place, mga kapatid. Meron ba tayong mga secret place? Amen? Naaalagaan po ba natin yung ating secret place? How do we often na nandun tayo sa ating secret place? And kamusta yung ginagawa natin sa secret place? Diba? So yun yung ipapaunawa ng Lord sa atin. Kaya po tayo nag-aaral, no, bilang mga leader. Mahalaga po mga kapatid. So una, i-define natin what is discipline, no? So kasi nga ang ating topic is the discipline of a leader. Ano po? So discipline, mga kapatid, is the ability to do what is right consistently. No, yun po yung discipline. Pag sinabing discipline, ito po yung kakayanan natin na gawin yung tama nang hindi po sa time na meron lang tayong panahon. Hindi po ito yung time na kung saan nare-remind lang tayo. So hindi po ito yung time, Pastor. Yung assignment. Thank you, Pastor. So hindi po ito yung time na kung saan sinasabihan lang tayo, kapatid, parang hindi ka na nanalangin, parang hindi ka na nagbabasa ng salita ng Panginoon, parang nalilihis ka na. Hindi lang po doon mga kapatid. Pag sinabing discipline, ito yung meron kang kakayanan na gawin yung tama ng tuloy-tuloy, hindi yung parang panapanahon. Hindi ganun. Ano po? Hindi po pwedeng tag-winter lang. Dapat lahat ng season, dapat tayo po ay consistent. No? Ginagawa po natin yung tama sa paningin ng Panginoon. Even when you don't feel like it, no? Kahit ayaw natin. Sometimes mahirap gawin talaga yung tama eh. Mas masarap gawin yung mali, di ba? Parang doon tayo, parang relax sa paggawa ng mali. Parang doon nagiging kontento yung flesh natin. Pero ang hirap gawin kasi talagang merong kasing labanan, merong warfare, merong labanan na nangyayari inside sa natin, sa ating pagkatao. No, nandun yung laman at nandun yung banal na espiritu. Ano po? So, sabi ng banal na espiritu, gawin mo yung tama. Pero sabi ng laman, no, dapat wag kang maging consistent. So, merong labanan mga kapatid. And the discipline is napakahalaga, no? Discipline na kailangan magkaroon po tayo ng kakayanan na gawin yung tama. No? Hindi po yung sabi ko nga panapanahon lamang. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang salita, 1 Timothy 4:7, train yourself to be godly. No? I-train natin yung ating sarili, no? Yung ating sarili na maging godly. Ano pong ibig sabihin? Kailangan maging tama po, maging karapat-dapat at magbigay ng karangalan yung ating buhay sa harapan ng Panginoon, no? Maging karapat-dapat po tayo. I-train po natin, no? Hindi naman po kailangan instantly na maging maayos po tayo. Sabi nga araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Ang tanong, nagpapabago ba tayo, no? So yun po ang mahalaga. Dapat tayo po ay merong willingness, meron tayong ability na magpabago sa Panginoon. Kasi hindi po tayo mababago kung wala naman tayong desire. Hindi tayo mababago kung hindi naman natin isusurrender ang lahat sa Panginoon. Amen? So mahalaga po yun mga kapatid. So we need to train ourselves to be godly mga kapatid. Ano po? So, discipline is not punishment. No? Baka kasi minsan pag sinabing discipline, iniisip natin, ipapunishment, magkakaroon tayo ng punishment. No? It is training mga kapatid. No? So kaya nga meron tayong pag-aaral, meron tayong mga reminder, merong salita ang Panginoon
para tayo ay paalalahanan. So it is training mga kapatid. Ano po? And sa training na yun mga kapatid, it shape habits. No, yung habits na yun na kung saan isi-shape yung future natin. No? So kamusta po mga kapatid? Saan natin itinitrain yung sarili natin? Ano yung habits na meron tayo? Yung habits ba na meron tayo is talaga yung future natin is kapiling natin yung Panginoon? Yung future natin ay mapaparangalan natin yung Panginoon? Is it our future is talagang kasama tayo, no? Na darating ang Panginoon, na sasabihin sa atin ng Panginoon, welcome my good and faithful servant. O sasabihin sa atin ng Panginoon, oh, halika na anak, kahit natamad ka, papapasukin pa rin kita. Diba? So hindi po ganun. Dapat sasabihin ng Lord sa atin, welcome my good and faithful servant. So dapat ganun yung habits na kung saan doon tayo natitrain and that habits will shape yung ating future. Amen? So yun po mga kapatid. So you don't drift into godliness, na hindi po aksidente. No, pag sinabing drift, it means to move slowly or aimlessly on water, wind, or outside force without fixed direction. Hindi po accidentally na maging ikaw ay makagawa ng mabuti. Kundi, mga kapatid, you train into it. No? Kumbaga sinasanay natin yung ating sarili sa pagiging godliness, mga kapatid. No, hindi po tinulak lang tayo. O maging mabuti ka. Kailangan gawin mo yan. Hindi po ganun. Hindi po dapat napipilitan lang po tayo. Kundi, sabi nga, you need to train yourself to be godly. No? Sabi po sa scripture na binasa natin kanina. So, we are trained into it, mga kapatid. Tandaan po natin. Amen? Okay lang po ba? Seryoso tayo. Amen. Hallelujah. So, mahalaga po, mga kapatid. Ano po? So, kailangan sanayin po natin yung ating sarili ng kung ano po yung gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. So meron po ditong example, no? Si Jesus mismo, the model of a disciplined life. No, wala po tayong ibang pwedeng tularan, mga kapatid. Wala tayong ibang pwedeng tularan, kundi yung example mismo na ipinakita sa atin ng Panginoon kung paano yung sarili niya, kung paano yung buhay ni Jesus Christ ay disiplinado. No? Jesus lived a life of intentional discipline. No? Ibig sabihin talagang sinasadya niya, no? Sinadya niyang maging maayos, sinadya niyang, sabi niya, pray regularly, no? Ang Panginoon, no? Talagang maaga pa lang, pagbangon ng Panginoon, talagang nananalangin na siya. Hindi pa po sumisikat ang araw, nandun na yung Panginoon sa kanyang secret place upang manalangin. No? So mga kapatid, talagang ang Panginoon ay siya yung ating great example pagdating sa disciplined life, no? Pagdating sa spiritual disciplined life, mga kapatid. And ang Panginoon, no, sabi sa Matthew 4:2 na talagang ang Panginoon nag-ayuno. So, part ng ating pagdidisiplina sa ating spiritual life, mga kapatid, is prayer regularly and fasted, no? Yung nagpapasting po tayo. Ibig sabihin ng fasted, hindi lang po sa pagkain, no? Marami pong bagay na pwede nating i-fasting. No, maraming mga bagay na kung saan ito yung humihila sa atin para hindi tayo maging karapat-dapat sa Panginoon. So, yun po yung kailangan nating kalimutan or iwanan or huwag gawin, no? So hindi lang po yung pagkain kundi maraming mga bagay. Yung mga bagay na kung saan nasasatisfy yung self natin. Yung mga bagay na talagang nagbibigay ng kasiyahan sa atin, na hindi naman nagbibigay sa kasiyahan ng Panginoon. Yun yung kailangan nating ipasting, hindi lang po pagkain. Ano po? So, stayed focused on His mission. No? Jesus Christ, mga kapatid, ay nakapokus po siya sa kanyang mission. So, ganun din po tayo, mga kapatid. Ano po? So, kung paano yung example ng Panginoon na ipinakita sa atin nung siya ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, na kung saan namuhay siya ng laging nananalangin, no? Nag-ayuno, no? At nag-focus siya sa kanyang mission. Kaya nga, nung bago magsimula yung nung ministry niya, nung bago siya mag 30 years old, no, hinahanap siya nung kanyang ama at ina kung nasaan siya, saan po siya natagpuan, doon sa bahay ng Panginoon. And sabi niya, nandun siya in my father's business. No, so ibig sabihin, nakapokus, bata pa man ang Panginoong Jesucristo, nagsisimula na siyang mag-focus doon sa mission, which is the business of God the Father. Amen. So ganun din po, mga kapatid. Mahirap siya, pero mga kapatid, kailangan lang po talaga meron tayong ability, meron tayong commitment, meron tayong willing heart, mga kapatid, na magpa-discipline sa Panginoon. No? So mahalaga po yun. Kaya nga sabi niya,
Luke 9:23, take up your cross daily, no? Even the Son of God practiced discipline. How much should we, no? Ano pa kaya tayo na kung saan ang Panginoong Jesucristo, no? Talagang pinractice niya yung discipline sa buhay niya nung siya nandito sa lupa. Ano pa po kaya tayo, no? Tayo na mga tinubos niya sa ating mga kasalanan, no? Tayo na mga inayos niya yung relasyon natin sa harapan ng Panginoon. Tayo na binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Ano pa kaya na hindi natin kayang ibigay yung ating sarili para tularan yung example na binigay po sa atin ng Panginoon. Amen? Hallelujah! So, number 3 po mga kapatid, meron po tayong core discipline of a godly life. No, pag sinabing core discipline mga kapatid, ito yung ating primary field, no, na kung saan dito tayo natututo. No? Ito yung primary field natin or place na kung saan dito tayo hinuhubog ng Panginoon. No? Meron po tayong field na tinatawag. Unang field po natin, number 1 is yung prayer. No? Prayer na kung saan ito yung source of power. No? So mga kapatid, sa panalangin, ito yung ating field na kung saan dito tayo hinuhubog ng Panginoon. No? Minsan mahirap talagang manalangin di ba? Pagising natin sa umaga, na talagang ang sarap na matulog. Parang gusto mo nang manalangin, pero sabi ng katawan mo, parang ako nararanasan ko yun Pagising, 5 o'clock ng umaga, mag-a-alarm. So bangon na ako niyan, no? Pupunta ng CR. Sabi ng katawan ko, balik ka muna, balik, tulog uli. So minsan, nakakabalik talaga ako para tutulog uli. Pero hindi po mapakali. No? Talagang babangon at mananalangin talaga. So yun talaga yung ang hirap siya pero talagang dapat magkaroon tayo ng ability to nasundin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? So kasi yung prayer, it is our field na kung saan dito tayo huhubugin ng Panginoon, dito tayo didisiplinahin ng Lord. Kaya nga sabi ng kanyang salita, di ba? 1 Thessalonians 5:17, sabi doon, pray continually. No? So ano pong ibig sabihin mga kapatid? Pray continually. So ibig sabihin, meron tayong daily communication with God. Mahalaga po yun mga kapatid. Meron tayong daily communication sa Panginoon. No? Kasi without yung daily communication natin sa Lord, mga kapatid, tandaan po natin yung presensya ng Panginoon. Hindi natin mararanasan. Katulad nga nung turo kanina, di ba? So si Moses, no? Si Moses talagang dinesire niya na makasama niya yung presensya ng Panginoon bago niya gawin yung inuutos ng Lord sa kanya. Kasi sabi sa kanya ng Panginoon, hindi ko na kayo sasamahan, di ba? Sabi doon, yung anghel na lang ang paunahin. Sabi ng Panginoon, baka pag sinamahan ko kayo, sabi ng Lord, baka patayin ko pa kayo. No? Kung babasahin natin sa ESNT version, sabi doon, hindi ko na kayo sasamahan dahil kung sasamahan ko kayo, baka patayin ko pa kayo. Ganun, galit na galit ang Panginoon sa mga Israelita dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. No? So ibig sabihin mga kapatid, mahalaga po yung presensya ng Lord, katulad yung dinesire ni Moses. But sometimes mga kapatid, sabi ko nga, sometimes nakapokus tayo dun sa blessings. No? Hinahabol natin yung blessings. Nakalimutan na natin yung presensya ng Panginoon, which is yung presence ng Lord ang kailangan natin. And the presence of the Lord, mararanasan lang natin kapag nandun tayo sa core discipline, nandun tayo sa prayer field. No? Doon tayo, kumbaga pag sinik natin yung Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Because prayer is the source of ng power natin. Doon tayo nagkakaroon ng sariling kalakasan. Pag wala tayong right power mga kapatid, ang hahabulin natin blessing, blessing, blessing. Pero pag meron tayong right power, through prayers, mga kapatid, ang isisik natin presence ng Lord. And pag meron tayong presence ng Lord, mga kapatid, wala po tayong hahanapin pang iba. Kasi the presence of God is enough na sa ating mga buhay. Amen? Seryoso kayo Hallelujah. Iniisip niyo siguro yung exam next week, ano? Ayaw nga pala, no? Hindi, ano na lang po ang exam, maikli lang naman, hindi nahahabaan. Kunti lang po. So, pero aralin niyo lahat. Kasi hindi natin alam kung alin doon yung lalabas sa exam. Ano po? So, wag niyo isipin yung exam, isipin niyo muna yung discipline of a leader. Hallelujah. So, no? So mahalaga po yung prayer. Hindi lang po siya daily communication with God, but it builds intimacy and direction, no? It builds intimacy and direction sa buhay natin, no? So and mararanasan lang po natin 'yan pag meron po tayong source ng power, which is the prayer, no? So tandaan po natin,
no prayer is no power. So meron man tayong, kung nakakaranas man tayo ng power, kahit hindi tayo nananalangin, mga kapatid, hindi totoong power yan. Hindi yan totoong power. Kilikili power yan. Ang totoong kalakasan, mga kapatid, makukuha lang natin sa pamamagitan ng daily communication with God, which is the prayer. Yun yung source ng real power natin bilang Kristiyano. No? So tandaan po natin, kapag hindi po tayo nanalangin, nandun tayo sa field, na kung saan doon tayo susubukin ng Panginoon, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, mag-fail tayo. Mag-fail at mag-fail tayo. No? Akala natin hindi pa tayo fail, pero failed na tayo. Pero pag meron tayong power ng Lord, no, na nakuha natin sa pamamagitan ng panalangin, mga kapatid, tandaan po natin, hallelujah, no, yung katagumpayan na ibibigay ng Lord, mararanasan po natin. Amen? Hallelujah. Pangalawa po is the Word of God, no, the Word. Yung Word ng Lord is the source of truth, no? Ito yung source ng katotohanan na kung saan yung salita ng Panginoon, hindi po tayo ililigaw, hindi po tayo madideceive, no? Magkakaroon tayo ng right direction. Sabi nga sa 2 Timothy, di ba? 3:16, sabi doon, all scripture is God-breathed, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. No? So ibig sabihin, mga kapatid, yung salita ng Lord, hindi po tayo ililigaw, ililid po tayo nito sa tamang direction. Amen? Kaya nga, danas ko din yan eh. Danas ko din. No, may mga decision ako sa buhay na kung saan talagang ang hirap minsan kung sa sarili ko lang. Pero salamat sa salita ng Panginoon na kung saan yung word ng Lord, yung nagiging ilaw ko para gawin, para lakaran kung ano ba yung tamang direksyon ng buhay. No? So the Word of God lead me and lead us into the right direction, mga kapatid. So mahalaga po yun. Ano po? Because it teaches us, tuturuan tayo nito, i-rebuke tayo nito. Kapag mali na po yung ginagawa natin, i-correct tayo nito, at sasanayin po tayo nito sa matuwid, mga kapatid, na pamumuhay. Hallelujah. So ibig sabihin, mga kapatid, no, sa salita ng Lord, no, i-guide yung ano natin, yung decision natin. Ano man yung decision natin sa buhay, i-guide po tayo nito. Kaya hindi po natin masasabi na tama yung nililakaran natin without the Word of God na kung saan siya yung nag-guide sa atin. No? And it corrects, no? It correct and train, no? Kino-correct tayo nito at tinuturuan para maging kaaya-aya, maging karapat-dapat po yung ating pamumuhay sa harapan po ng Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, a leader without the Word becomes misled. No? Akala natin tama pero misled na pala tayo, ligaw na pala tayo. No? The Word of God, hindi lang po siya GPS. No, magkaiba po yung GPS sa kumpas. Ang ano po, mga kapatid, ang GPS hindi mo pag GPS, mga kapatid, mapansin po natin, talagang detalyado siya, no? Detalyado, sasabihin sa iyo na 100 meters turn left, no? And 100 meters on the runabout, straight, go straight. No, ibig sabihin, yung GPS, mga kapatid, hindi po natin siya maihahalin tulad sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, is katulad siya ng kumpas. Ang sasabihin lang sa iyo, north, east, south, and west. No? Ganun lang ang turo nun. So, ibig sabihin, sa salita ng Panginoon, kailangan lakaran po natin siya ng may pananampalataya. No? So ibig sabihin, kailangan natin ng pananampalataya. So even there is a word of God, no, useless po, no, na mabasa natin, marinig natin, ituro sa atin yung salita ng Panginoon kung wala tayong pananampalataya. No? Because the word of God is like a compass. Sasabihin lang sa iyo, north, east, south, and west. And then you need to have faith to follow. Kailangan po natin ng pananampalataya para sundin po yung salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So tandaan po natin, mga kapatid, no, yung leader, tayong mga leader na tinawag ng Panginoon, pag wala po tayo salita ng Lord, mga kapatid, no, mamimislead po tayo, maliligaw po tayo, mga kapatid. And pangatlo is time management, no? Your stewardship, no? Sabi nga po sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, but be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise, mga kapatid. Making the most of every opportunities because the days are evil.
So ano pong ibig sabihin mga kapatid? Ibig sabihin, mahalaga po na meron tayong prioritization, no? Prioritize what matters. Kailangan po pahalagahan natin, no? Pahalagahan po natin kung i-priority natin kung ano yung mahalaga, no? Wala pong ibang mahalaga maliban sa salita ng Panginoon. Wala pong mahalaga, walang hihigit pa sa salita ng Lord, no? Kaya nga sabi ng Panginoon, Matthew 4:4, no? Walang sino man ang nabubuhay sa pamamagitan ng lang tinapay, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang labi. Ano po? So mga kapatid, kailangan i-prioritize natin yung salita ng Panginoon, no? And avoid distraction, no? Avoid distraction mga kapatid. Tandaan po natin, what you do daily determine your destiny, no? Kung ano yung ginagawa natin araw-araw, i-determine ito yung ating destinasyon. No, kung ang ginagawa natin paggising natin sa umaga ay Facebook, paggising natin sa umaga, mag-i-scroll tayo, no? Ano yung magiging destinasyon natin, no? Iba. Sinong makapagsabi kung ano yung magiging destinasyon? Mamaya, kung ano-ano na yung ginagawa mo. Mamaya, kung ano-ano na yung sinasabi mo, yung mga pinapanood mo, ganito pala yun, ganyan pala yun. No? Nakalimutan na natin, ang salita ng Diyos, ililid tayo sa tamang direksyon. No? Instead of lahat ng ating desisyon, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating sasabihin ay connected sa salita ng Panginoon because this is our guide. Mamaya, ang dami mo nang gustong gawin base doon sa napapanood mo sa Facebook, base doon sa nababasa mo. Ibig sabihin, misled na tayo, ligaw na tayo. Akala natin tama pa pero mali na pala. Amen? Ang pinakamahalaga lang pa mga kapatid ay yung salita ng Lord sa buhay natin. Amen? Sino dito yung mahilig mag-scroll? Siguro lahat tayo, ano po? Hallelujah. So, tandaan po natin, mahalaga po ang salita ng Lord. Ano po? So, mahalaga din yung time management. Yung time management natin na dapat ipa-prioritize natin kung ano yung mahalaga, na kung saan ang mahalaga ay salita lamang po ng Panginoon. And, pangapat is self-discipline. No? Ibig sabihin, self-discipline, mastering yourself. No? Mastering yourself, ibig sabihin, kahit ayaw ng sarili mo, no? Kahit ayaw ng katawan mo, kailangan ikaw yung masunod sa katawan mo, hindi yung katawan natin ang masunod sa buhay natin. Kasi pag yung katawan natin ang nagmaging master natin, mga kapatid, hindi yung Diyos, hindi yung salita ng Panginoon, mga kapatid, malamang wala tayo dito. Malamang ang ginagawa natin is kalayawan. Malamang hindi na tayo atid ng mga gawain. Malamang hindi na tayo magpapatuloy sa SOL, magkikwit na tayo. 'Di ba? So pero mga kapatid, dahil tinuturuan tayo at kailangan nating turuan that we need to mastering ourselves, no? Kailangan turuan natin yung ating sarili, yung ating mga sarili, yung ating katawan na sundin kung ano yung nais ng Panginoon. Amen. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, everyone who competes in the games goes into strict training, no? They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. No? Tayo po yun mga kapatid. Yung crown na kung saan it will last forever, yun yung ating ini-aim. No? So ibig sabihin mga kapatid, dapat kontrolin natin yung ating mga habits. No? Ano ba yung habits natin? Dapat ang ating habits mga kapatid is yung Biblia, yung salita ng Panginoon. No? Minsan, sige, magda-download ako ng apps ng Bible. Pero mga kapatid, tandaan po natin, mapandaya ang mundong ito. Akala mo, nag-download ka ng Bible sa apps mo, sa cellphone mo, pero hindi mo naman ino-open. No? Ang lagi mong ino-open yung Facebook, yung kulay blue. Doon lagi nakapindot. No? So, mga kapatid, tandaan po natin, we need to mastering ourselves. Ibig sabihin, ano natin yung ating sarili, hindi sa mga bagay na temporary, kundi sa mga bagay na para sa Panginoon. Hallelujah. And, sabi nga, say no to fleshly desire. Dapat magkaroon po tayo ng kakayanan, no? ng ability to say no doon sa fleshly desire. Kaya nga merong grace ng Panginoon. No? Titus 2:11, when the grace appear, it teaches us, no, to say no to the ungodliness. No? Ito ay sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. So, we need to say no to fleshly desire through God's grace. Hindi po dahil sa malakas tayo or dahil malago na tayo sa pananampalataya or matagal na tayo sa pananampalataya, but because of the grace of God. No, hindi po sa sarili po natin. Amen po ba? Hallelujah. Next po, panglima, meron po tayong accountability, no? Staying aligned. Dapat meron po tayong accountability sa sarili natin na dapat po mga kapatid, that
that we stay aligned doon sa plano ng Panginoon at sa purpose ng Panginoon. Tandaan po natin, yung plano at purpose ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, it will glorify Him alone. Hindi po magbibigay ng ano sa ating mga buhay. No, ibig sabihin, hindi po magbibigay ng karangalan sa buhay natin, kundi magbibigay lang po ito ng karangalan sa Panginoon. Yung plano niya at yung purpose ng Lord sa buhay natin, it will give glory to God, no? So accountability, dapat maging stay aligned po tayo, mga kapatid. Kaya nga po sabi na, paano po tayo magiging stay aligned, mga kapatid? No? Proverbs 27 verse 17, sabi ito, as iron sharpen irons, so one person sharpen another. No? So ibig sabihin, mga kapatid, meron po tayong responsibility sa bawat isa na paalalahanan. No? Katulad po ng isang bakal, na yung bakal, pinapatalas niya yung kapwa niya bakal. Ganon din po tayo, mga kapatid. No? As a leader, or as bilang tinawag ng Panginoon, meron po tayong accountability sa bawat isa. Amen? To be staying aligned. No? Lalo na yung ating sarili. No? Lalo na po yung ating sarili. No? Mahirap naman po na meron tayong accountability, no, sa ating mga kapwa. Lagi natin silang pinapaalalahanan, no? Napapasharpen natin sila, pero yung sarili na natin, kamusta? No? Kamusta naman po? So dapat meron din po tayong accountability sa ating sarili. No? Iron sharpen irons, mga kapatid, and leaders need correction too. No? Kahit na tayo yung mga leader, kailangan din po natin ng correction. No, huwag po nating isipin na, nag-aral na ako ng SOL, naka-exam nga kami, perfect nga yung score ko eh. Huwag mo nga akong ganyan-ganyanin. Dapat hindi gano'n. Ano po? Kahit perfect yung score natin, mga kapatid, stay humble, mga kapatid. Ano po? Talagang tanggapin po natin, no, yung mga correction sa buhay natin. Kasi sabi nga, iron sharpen irons. No? Ginagamit ang bawat isa ng Diyos para tayo ay lumago din naman at para tayo ay paalalahanan doon sa ating mga maling ginagawa. No, tandaan po natin, lone leaders are dangerous leaders. No? Kapag tayo isang leader na tinawag ng Panginoon na ayaw nating magpatuwid, na ayaw nating paalalahanan tayo, no? Mga kapatid, dangerous yun, mga kapatid. No, kaya kahit na tayo ay makagraduate ng SOL 1, no? Stay humble pa rin, mga kapatid. No? Talagang i-accept natin yung mga pagtuturo. At kasi sa mga pagtuturo, mga kapatid, tayo po ay natututo. No po? Kasi ginagamit sila ng Panginoon para po tayo ay paalalahanan. Hallelujah. So pang-apat, kunti na lang po, mga kapatid. So the danger of undisciplined leadership. No, meron pong danger yung undisciplined leader. Kapag po tayo hindi disiplinado, danger po yun, mga kapatid. No? And example po natin diyan si King David. Naalala niyo po si King David? Bakit siya naging undisciplined leader? Sa 2 Samuel verse 11 po, mga kapatid, si King David stayed home when he should be at war. No? Sino yung hinayaan niya na nasa labanan? Si Uriah, di ba? Si Uriah, hinayaan niya nasa labanan, pero si King David, anong ginawa niya? Nandun siya sa kanyang sa tiris niya. Hayahay ang buhay. So ibig sabihin, ipinapakita na si David is nagkaroon din siya although siya is a great leader, pero nagkaroon din siya ng undisciplined attitude. No? So ibig sabihin, dapat nandun siya sa labanan, pero nandun siya sa terrace niya hanggang sa nakita niya, no? Nahulog siya, fell into sin with Bathsheba. No? So, pero kung si King David, mga kapatid, is disciplined leader, no? Meron siyang discipline, no, wala po siya dapat doon. Dapat hindi siya doon, dapat nandun siya sa labanan. No? Ibig sabihin, nandun siya sa dapat na plano ng Diyos sa kanya at sa purpose ng Diyos para sa kanya. So, ganun din po tayo, mga kapatid. Kapag po tayo ay nandoon sa isang sitwasyon ng buhay natin na hindi naman kalooban ng Diyos sa buhay natin, ibig sabihin, tayo po undisciplined. And meron pong nakaprone po tayo dun sa danger na kung saan mapapahamak po tayo, katulad katulad po ni David, no po. So, ang problema po, the problem was not lack of calling, mga kapatid. It was lack of discipline, no? Yun po yung nagiging problema natin, kulang sa disiplina. Kaya tayo po ay tinuturuan ng Lord na kailangan maging discipline po tayo bilang mga leader, bilang tinawag ng Panginoon. Hallelujah. Number 5 po, pang-5. How discipline is built? Paano ba mabibuild sa buhay natin yung disiplina, mga kapatid? So meron po ditong una is
start as small, no? Magsimula po tayo sa maliit. 10 minutes of prayer every morning, pagising natin sa umaga, and 1 chapter a day, no? One chapter a day. Yan po yung ano natin, simulan natin kahit maliit lang, 10 minutes prayer, or kahit di maabot ng 10 minutes sa una, 2 minutes, 5 minutes, hanggang palaki po siya ng palaki. No? Hindi po natin kailangan 1 oras na nalangin kahapon. Pagdating kaninang umaga, hindi naman nalangin. So useless din. No? Hindi po pwedeng one month is 1 hour prayer lang. No? Araw-araw po, kaya nga po sabi ng Panginoon, pray continually. No? Tuloy-tuloy. So, yan po, no? Start small, no? 10 minutes of prayer, 1 chapter a day, mga kapatid. Yan po yung challenge sa atin bilang mga nag-aaral po sa Isuel. Sino po yung nakakagawa dito? Itong pinakamalit na to, 10 minutes of prayer, 1 chapter a day. Taas po kamay. Amen. Sino ba? Amen. So, yun. Start in a small, mga kapatid. Start in a small. Huwag po natin hangarin yung malaki agad, then on the following day, hindi na po natin ano. So kasi nga, kailangan po be consistent. No? Kailangan be consistent. Same time, same place. Kaya dapat nga, tinatanong ko kayo na, di ba? Meron ba tayong secret place? No? So ibig sabihin, yung secret place natin, doon tayo laging nananalangin. No? So ibig sabihin, yung secret place natin, dapat talagang itinuturing nating lugar kung saan doon tayo pinalalakas ng Lord. Doon tayo humihingi ng kalakasan sa Panginoon. No? Same time, same place. No? Ibig sabihin, kung nagigising tayo sa umaga, alas 5, no, yun na yung time of prayer mo. Pero mag-toothbrush muna tayo. No? Huwag tayong, parang ano din yun kasi nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Baka mamaya, pagising natin sa umaga, hindi pa tayo nakapag-toothbrush, nag-ano na tayo. No? So, just prepare ourselves, pero pagising natin sa umaga, nandun na yung pasasalamat natin sa Panginoon. And then, pagkakausapin natin siya, ibig sabihin, prepare ourselves, no, dapat walang distraction, no, same time, same place. So po yun po yung ano, and be consistent, mga kapatid. So pangatlo, remove distraction. Tanggalin po natin yung mga distractions, mga kapatid. Ano yung mga distractions, social media, no? Limitahan po natin 'yan. Mamaya, kapag tayo po ay lulong talaga lulong sa social media. Lulong sa social media, mamaya nagpi-pray ka, iniisip mo yung napanood mo, di ba? Habang nagpipray ka, naisip mo yung pinost ng kapatid, no? Di ba? So, mga kapatid, dapat i-list po natin yung mga kapatid. Kaya nga dapat talagang i-disiplinahin po natin yung ating mga sarili. Ano po? And guard your time, no? Kung para sa Panginoon, talagang ilaan natin para sa Panginoon. Huwag po natin haluan ng ibang mga bagay, no? Kapag yung 5:30 ng umaga para sa Lord, para kay Lord na yun. No? Ibigay mo na kay Lord. Ibigay na natin kay Lord, mga kapatid. And stay accountable, no? Stay accountable, share your goals with someone, no? Ibig sabihin ay dapat maging pagpapala, maging blessing tayo sa iba, maging encouragement tayo sa iba. Kaya nga po, sabi sa Galatians 6:9, do not grow weary, no? Huwag tayong mapagod. Tuloy-tuloy lang po tayo kahit tayo madapa, no? Bangon lang, no? Bangon lang. No? Kahit pag hindi na natin kayang lumakad, paluhod, pag hindi natin kayang lumuhod, crawl na. Diba? So, ganun, mga kapatid. Basta, tandaan po natin, dapat mula sa puso. Nasa puso yung ating mga ginagawa. Because God is looking into our heart, mga kapatid. Hallelujah. And meron pong illustration dito na katulad ng isang athletes na nagtitrain. So, sabi nga, an athlete does not win on game day by accident. No, hindi sila nananalo by accident. No, pag yung nananalo by accident, hindi yun athletes. Ano lang yun? Hindi talaga atleta yun. Parang nakisali lang, salimpusa lang. Pero kapag atleta ka, mga kapatid, hindi ka mananalo by accident. No? Victory is decided in daily training. No? Kailangan may daily training and early mornings, discipline, repetition. Dapat paulit-ulit na yun yung ating ginagawa. No? So, ganun din. Sabi nga, in the same way, no? Spiritual victory is not accidental. It is the result of daily discipline. No? Yung spiritual victory natin, mga kapatid, yun yung resulta ng ating araw-araw na disiplina na ginagawa para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kunti na po, last na po. Pampito. So meron pong sample routine dito, no? Sample routine, parang katulad din yung kanina. So sa morning, no, prayer 10 to 20 minutes, then Bible reading. No? So depende po sa inyo kung paano nyo, no? Pero sample lang po ito, no? Prayer ng 10 minutes, and then Bible reading. Then after po ng Bible reading, huwag nyo po kalimutan,
no, wag niyo pong kalimutan, manalangin uli. Manalangin po uli kayo mga kapatid. And sa daytime, no, focus on priorities, no? Focus natin yung priorities natin. Ano ba yung mga priorities natin? Practice integrity, no? Kung sa daytime, sa araw na kung saan tayo nagtatrabaho, kailangan nandun pa rin yung set of priorities natin. And dapat i-practice natin yung integrity, no? Dapat sa lahat po ng ating gagawin ay magbigay po ng karagalan sa Panginoon. Hindi dapat sabi nga, Matthew 5:16, let your light so shine. No? Dapat mag-shine po tayo, mag-ilaw po tayo, at maging asin po tayo ng nasa paligid po natin ng mundo. No? And sa evening, no, ito po, reflection and then thanksgiving. No? So yan lang po, yan po yung sample routine na kung saan papasok po tayo sa spiritual discipline, no? Ito po yung sample routine na kung saan ipinapakita po sa atin na pwede po nating tularin at alam ko naman, no, na tayo, no, ay nagsisimula na ginagawa, yung iba ginagawa na ito, pero mga kapatid, minsan ay nawawala tayo, no, nami-mislead tayo minsan. Kaya mayroong paalaala ang Panginoon at tayo po ay tinuturuan. Amen? So, malinaw po ba? May tanong po? So, yun lang po yung yung discipline for a leader. No? And next week po ay exams. Exams na po. So, meron po tayong mga, si Pastor Alfred, may ibibigay na yung natin, yung handout. Ito po yung assignment. Alin? Yung copy, Pastor. Assignment yun na. Oh. Paper ni Pastor. Madali lang yun. Basta yun nandyan. Sige to. Ay, ibibigay na lang po sa inyo ni Pastor Alfred yung ating handout. So yan po yung assignment natin and ipapasa po natin next week. And then, kasi hindi naman po ganun kahaba yung ating bawat lesson, di ba? So, enough pa sa inyo yung 1 week na ito na pagre-review? Okay lang po ba? Or medyo mahirap? Okay lang? Sige. Amen. So, kung okay lang po yon, so next week po, exam po tayo. Ano lang siguro, 15 items lang. Parang lang siya, style quiz lang siya. Style quiz. Tapos, anong gusto nyo? Essay or multiple choice? Multiple choice na lang. Okay. Hindi, surprise. No, basta mag-review kayo, then surprise yung exam. Kung ano yung magiging exam. Kung ano yung wisdom ng Panginoon na ipa-exam sa inyo, yun na lang po. No? Hindi ko sasabihin multiple choice, hindi rin essay, hindi rin enumeration, basta kung ano yung wisdom ng Panginoon. Basta mag-aral lang kayo. So, yun lang po. At tayo pong lahat ay magsitayo. No? At tayo po ay manalangin. Hallelujah. Let's pray. Diyos naming banal, dakil at makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa hapong ito, sa katagumpayan po ng aming pag-aaral, Lord God. Salamat po sa knowledge and wisdom, Lord. Salamat po sa aking mga kapatid na nag-alay ng panahon upang makinig, Panginoon. At salamat, Panginoon, na meron pong natutunan ang bawat isa, Lord God, na ito, Panginoon, ay aming ikapapamuhay, Panginoon, paglabas po namin ng iyong bahay panambahan. At salamat po, Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon, na muli ay sasamahan mo kami, Panginoon. And salamat, Panginoon, na sa aming pagre-review, Lord God, at sa darating, Panginoon, na exam next week, Lord God, alam po namin na ikaw po ang magbibigay sa amin ng kaunawaan, Panginoon, at ng knowledge and wisdom, Lord God. Lord, patuloy mo kaming turuan, Panginoon, na disiplinahin po namin yung aming sarili, Lord God, for your glory, O God. Lord, maraming pong salamat. Balutan mo kami ng iyong banal na dugo, maging sa aming mga trabaho at anuman po yung aming gawin. Saan man kami magpunta, ano man yung gawin, aming salitain, planuhin, ano man yung desisyon na aming gawin, Lord God. Panginoon, hayaan mo po na yung power, Panginoon, na meron kami and
wisdom, Panginoon, na mag-decision kami ay galing po sa iyo, Lord God. Lord, we thank you, we honor you, we glorify your name, O God. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Amen.